Welcome back! Okay, so sinuri naming maigi yung mga materyales na pinadala mo. At may isang malaking ideya na lumabas na parang baligtad sa aakalain ng marami. Medyo counterintuitive, no? Oo, pinag-uusapan natin dito ang pagpapakumbaba o humility. Pero ang misyon natin ngayon ay hindi parating ng ito bilang isang simpleng, alam mo yun, mabuting asal. Hindi lang yung pang-values education. Exactly. Ang titingnan natin ay kung paano ito, ayon sa sources mo, isang strategic advantage, isang, kumbaga, lihim na sandata sa pamumuno, sa pagdedesisyon at sa buhay. Paano nga ba nagiging lakas ang itinuturo ng marami na kahinaan? Magandang punto yan. Kasi sa mundo ngayon, di ba, ang laging bukang bibig ay self-promotion, branding, build your platform. Oo, be the main character. Yan. Parang lahat tayo kailangang maging bida sa sarili nating kwento. Pero ang sinasabi ng mga sources na ito ay, teka, may mas epektibong paraan. Inilalarawan nila ang humility hindi bilang isang ugali lang, kundi bilang isang core leadership operating system. Operating system, okay? Isipin mo yung computer mo. Maaring ang ganda ng mga aplikasyon o software mo, pero kung bulok yung operating system, babagal at mag-crash din ang lahat. Ganyan daw ang humility. Ito yung pundasyon na nagpapatakbo sa talento, abilidad at kaalaman ng mas maayos. Alam mo, habang binabasa ko yung sources, ang unang-unang tumatak sa akin ay kung gaano ka-misunderstood yung salitang humility. Most people, siguro kasama na ako minsan, ang tingin dyan, pagiging mahiyain, ayaw magsalita, Pagiging pushover. oo, push over. Pero yung mga halimbawa na binigay sa sources, sina Moses at David, parang sinasampal ka na hindi pala ganon. I mean, si Moses tinawag na most humble man on earth, pero siya yung humarap sa Faraon. Ang pinakamakapangyarihang tao noon. Hindi yan, trabaho ng isang taong mahiyain, di ba? Exactly. At si David, isang pastol na teenager, hinarap yung higanting warrior na kinatatakutan ng buong army. Walang bahid ng kahinaan doon. Dito na ngayon pumapasok yung mas malalim na kahulugan ng humility na inilalatag ng sources. Sige, himayin natin yan. Hindi ito kawalan ng lakas, kundi ito yung phrase nila. Lakas na nasa ilalim ng kontrol. Ang pinakamagandang analohiya na ginamit doon ay yung sa isang warhorse. Oo, yung warhorse. Na-curious ako dyan. Isipin mo, ang isang warhorse ay napakalakas, matipuno, mabilis, kayang-kayang manira ng kalaban. Pero sa gitna ng laban, sa kabila ng lahat ng ingay at gulo. Chaos. Oo, chaos. Bawat hudyat ng sakay nito, gaano man kaliit, sinusunod niya. Ang lakas niya ay hindi nawala, pero isinuko niya ito sa direksyon ng rider. Ganyan daw ang tunay na humility. Nariyan pa rin ang lakas mo, ang talino mo, pero nakayuko ito sa isang mas mataas na layunin. So, hindi pala ito self-deprecation, yung laging pagmamaliit sa sarili. May isang quote doon na tumatak talaga. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Yon! Gets ko na ngayon. Hindi mo minamaliit ang sarili mo, inaalis mo lang ang sarili mo sa sentro ng universe. It's about decentering yourself para mas makita mo yung buong picture. Yan mismo. At kapag nagawa mo yan, doon nagbubukas yung pinto sa mas malawak na karunungan. Okay. So, kung yun ang humility para mas maintindihan natin, pag-usapan natin yung mortal na kaaway nito. Yung kabaliktaran niya. Yung pride. Ayon sa sources, hindi lang ito simpleng kayabangan eh. Hindi lang. Tinatawag itong silent saboteur, yung tahimik na maninira na umaatake sa'yo nang hindi mo namamalayan. At hindi lang ito yung klase ng pride na halata, yung alam mo yun, pagbubuhat ng sariling bangko. Ayon sa source, ang pinakadelikadong anyo ng pride ay self-reliance. Self-reliance? Oo, yung banayat at halos hindi mo mapansing paniniwala na kaya ko na to, sapat na ako, hindi ko kailangan ng tulong o gabay. Dito na pumapasok ang isa sa pinakamabigat na babala sa mga materialismo. Galing sa aklat ni Santiago sa Biblia. Tama, God resists the proud. Yan!
Yan yung part na gusto kong himayin pa natin kasi yung salitang resists, parang mild lang pakinggan, no? Yes. Parang hindi ka tinutulungan o pinapabayaan ka. Pero yun na nga ang twist. Sa orihinal na Griego, ang salitang ginamit doon ay antitasomai. Ang literal na kahulugan niyan sa military terms ay Ano? to set oneself in battle formation against. Ibig sabihin, hindi ka lang niya pinapabayaan. Teka sandali, ulitin mo nga. To set oneself in battle formation against. Hindi lang ito pag-iiwas, sinasabi ng source na ang Diyos mismo ay aktibong pumoposisyon para labanan ka. Yes! That's a terrifying thought. Parang sinasabi na by being proud, you're essentially picking a fight na sigurado kang talo. Nakakatakot, pero yun ang bigat ng babala. Dahil ang pride sa pinakaugat nito ay isang deklarasyon na ikaw ang Diyos ng sarili mong buhay. Sinasabi mo, mas alam ko. At kapag ganun ang postura mo, isinasara mo ang sarili mo sa divine wisdom, sa divine direction. Sa divine empowerment. Exactly. Kaya ang response ay hindi lang pagwawalang bahala, kundi aktibong pagsalungat. At kahit hindi mo tignan sa religious lens, may practical application yan, di ba? Kung sobra kang self-reliant sa trabaho o sa pamilya, isinasara mo ang sarili mo sa feedback, sa tulong ng iba. Sa mga bagong idea. Oo, in a way, parang reality itself starts to resist you kasi you're operating against the grain of collaboration and learning. Nagiging ikaw laban sa mundo. Tamang-tama, nagiging echo chamber mo na lang ang sarili mong isip. At yan ang pinakamabilis na daan papunta sa isang malaking pagkakamali. Okay. So maganda yung mga konsepto, pero paano to sa totoong buhay? Yung tipong mainit na ang sitwasyon at high stakes ang desisyon. Buti na lang may ibinigay na case study sa source. Yung tungkol kay Daniel? Oo, yung leader na si Daniel. This really shows what humility looks like under pressure. Isipin mo ang eksena. May malaking krisis sa organisasyon at ang punot dulo ay isang desisyon na ginawa mismo ni Daniel. Nasa meeting silang lahat. Tense. Sobrang tense, lahat apektado, tensyonado. At syempre, ang inaasahan ng lahat, bilang leader, ano gagawin niya? Idedepensa niya ang sarili niya? Ito ang dahilan kung bakit ko ginawa yon. Ito ang data. Tama ako, mali kayo. Iyan ang natural na human reaction, lalo na pag dehado ka. Definitely. Defense mode agad. Pero hindi yun ang ginawa niya. Ayon sa kwento, tumingin si Daniel sa lahat at sinabi sa isang boses na mahinahon pero may bigat. Bago ang lahat, gusto kong makinig. Wow! Sabi pa niya, gusto kong malaman kung ano ang hindi ko nakita at kung ano ang hindi ko narinig. Isang pangungusap lang, pero ang epekto raw noon parang biglang nawala lahat ng hangin sa loob ng tensyon. Ang galing, di ba? Kasi sa isang iglap, binago niya yung goal ng meeting. Mula sa pagiging isang korte, kung saan kailangan niyang ipagtanggol ang sarili, Ginawa niyang ginawa niya itong isang fact-finding mission kung saan kasama niya ang lahat sa paghahanap ng katotohanan. His humility disarmed everyone. Ibinaba niya ang kanyang depensa, kaya ibinaba rin ng lahat ang kanilang mga armas. Grabe. I can just imagine the pressure in that room. Ang daling maging defensive. To have the presence of mind to say, gusto kong makinig instead of, let me explain, that's not just a strategy, that's character. Totoo. Ang ginawa niya ay isang imbitasyon para sa katotohanan na hindi sana lalabas kung nagmatigas siya. Inamin niyang may blind spot siya. At yan ang isa sa mga superpowers ng humility ayon sa source. Pinoprotektahan ka nito mula sa sarili mong mga blind spots. Kasi ang totoo, lahat tayo meron yan. Oo naman. Ang pride, binubulag ka sa mga yan. Ang humility, binibigyan ka ng salamin para makita ang mga ito sa pamamagitan ng mata ng iba. Sabi nga sa source, ang feedback ay hindi banta, ito ay regalo. Para maging mas practical pa, may ibinigay na tool doon na pwedeng-pwede mong gamitin. Tinawag siyang humility checklist. Oo, yung mga tanong. Isang set ng mga tanong na pwede mong itanong sa sarili mo bago ka gumawa ng malaking desisyon. Gusto kong pag-usapan natin yung ilan. Unahin natin to. Sa desisyong ito, hinahanap ko ba ang kalooban ng Diyos o ang personal na pagkilala at papuri? Mahalaga yan, kasi sinusuri nito yung motibo mo.
Madaling balutin ng self-interest sa lengguwahe ng para sa team o para sa kumpanya, di ba? Oo, madali lang yon. Ang tanong na yan ay pinipilit kang maging tapat sa kung para kanino ka ba talaga gumagawa ng desisyon, para sa misyon o para sa ego mo. Eto pa, isa, na konektado kay Daniel. Nag-imbita ba ako ng tapat na feedback mula sa mga taong maaring may ibang pananaw sa akin? Ang hirap nito gawin na sa totoo lang. Sobra. Kasi masarap pakinggan yung mga taong sang-ayon sa'yo. Yun nga. Pero dun nga yung panganib eh. Ang source ay nagbibigay diin na kailangan mong sadyaing hanapin ang mga taong hindi takot na sabihin sa'yo na may butas ang plano mo. Yung mga yon ang tunay na magpoprotekta sa'yo. True. Pero para sa akin, ang pinaka-critical na tanong sa checklist ay ito. Ang puso ko ba ay handang matuto sa sandaling ito? Bakit yan ang pinaka-critical para sa'yo? Kasi pwede mong gawin yung unang dalawang tanong, pero pro forma lang. Pwedeng nagtanong ka nga ng feedback, pero sa isip mo, Naghahanap ka lang ng validation. exactly, isinasara mo na ang isip mo sa posibilidad na mali ka. The source suggests that true humility isn't just asking the questions, it's being genuinely willing to change your mind based on the answers. Yun ang tunay na pagiging handang matuto. So kung may project ako, tapos may nagsabi sa team ko, "Boss, I think there's a better way," ang tamang humility response ay hindi na, "Thanks but we'll stick to the plan," kundi, Kundi, okay, tell me more, walk me through your idea. Ano yung hindi ko nakikita? ganon. Exactly. That simple shift from defending your idea to exploring another's idea is humility in action. At doon nagbubukas ang mga pinto para sa innovation at mas magandang resulta? At kung i-zoom out pa natin, itong mga kwentong ito, sina Moses, David at yung practical checklist, parang nagtuturo sa isang mas malaking pattern. Oh, tinatawag ng source na the divine downward movement. Ito raw ang kabalintunaan o paradox ng pamumuno sa pananaw ng Diyos. Ang daan pa itaas ay laging nagsisimula pababa. The way up is down, parang paligtad sa turo ng mundo. Ang sabi sa atin, umakyat ka, magpakitang gilas, i-assert mo ang sarili mo, pero dito, Sinasabi na, kung gusto mo maging una, kailangan mo munang maging huli. Kung gusto mo ng autoridad, kailangan mo munang matutong yumuko. at hindi ito abstract na konsepto, no? The sources give concrete examples. Marami. Si Joseph, bago siya naging Prime Minister ng Ehipto, ano muna ang dinaanan niya? Itinapon sa balon, ipinagbili bilang alipin na bilanggo. Sa salang hindi niya ginawa. Dinaanan niya muna ang pinakamababang estado ng lipunan. Ganon din si David. Bago siya kinurunahan bilang hari, ano muna siya? Isang takas? Hinahabol na parang hayop ni Haring Saul? Nagtatago sa mga kuweba kasama yung mga The outcasts of society. daong grasa, mga may utang. At si Moises, bago niya pinamunuan ng Exodus, 40 taon siyang nawala sa sirkulasyon sa disyerto. Isang simpleng pastol lang. Ang pattern ay malinaw. Ayon sa source, inihahanda ng Diyos ang isang tao sa tinatawag na hidden places bago niya ito ilagay sa isang platform. Hidden places bago ang platform. Oo, sa mga tagong lugar na iyon kung saan walang pumapalakpak at walang nakakakita, doon hinuhubog ang karakter. Doon tinuturuan ng isang leader ng pagpapakumbaba, pagtitiwala at integridad. So the big promotion, the public stage, yun na yung final exam. Pero yung klase, yung totoong pag-aaral, nangyayari sa mga panahong walang nakakakita. That's a powerful idea. Malakas yan? Ang pagpapakumbaba na natutunan ni Joseph sa kulungan ang naghanda sa kanya para pamunuan ng buong Ehipto. Hindi yun bigla ang nangyari. May proseso. Exactly. The character forged in private is what sustains a person in public. Kung walang pundasyon ng humility na binuo sa hidden places, kapag inilagay ka sa platform, madali kang masisilaw sa ilaw. At malulunod sa palakpak. Madali kang maniniwala sa sarili mong hype. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Let's try to put it all together. Una, at ito ang pinakamalaking takeaway para sa akin, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. It's the furthest thing from it. Hindi talaga. Ito ay lakas na may disiplina at kontrol. Pangalawa, ito ay isang strategic advantage. Isang operating system na nagbubukas sa'yo sa mas maliwanag na pag-iisip at mas malawak na karunungan. At pangatlo, sa practical na paraan, Isinasabuhay ito sa sadyang pakikinig
Aktibong pag-imbita ng feedback. Oo. At pag-alis sa sarili bilang sentro ng kwento. At bilang panghuling kaisipan para sa'yo, inilalarawan ng sources ang humility bilang postura para makatanggap ng divine empowerment. Ito yung posisyon kung saan malaya kang nakakatanggap ng biyaya at gabay. Pero iiwan namin sa'yo ang tanong na ito. Sige. Paano kung ang humility din ang tanging postuna na nagpapahintulot sa atin na tunay na makita ang ibang tao at buo ng tunay na koneksyon? Sa isang mundong abala sa pagtingin sa sarili, sa ating mga phone, sa ating mga salamin, sa ating mga ambisyon, ang pagpapakumbaba ay ang sadyang pag-angat ng tingin para makita ang pangangailangan, ang ideya at ang halaga ng taong nasa harap mo. Ano kaya ang maaaring magbago? Hindi lang sa iyong pamumuno, kundi sa iyong mga pang-araw-araw na relasyon sa pamilya, kaibigan at katrabaho, kung sadya mong isasabuhay ang pagpapakumbaba simula ngayon.